May comment kayo? Natuwa naman kayo, di ba, sa tula? Di ba? Kung happy naman. Huy, kasi ang lagi nating notion sa sa literature, dapat siya, seryoso siya. 'Di ba? Na hindi natin na-realize na ang ating mga kwentong bayan kadalasan ay puro mga kalokohan, 'di ba? Yung mga kwento ni Juan Pusong halimbawa o ni Juan Tamad, 'di ba? May comment. Ako ang gusto ko lang punahin yung form kasi may attempt na magtugma at sukat. At kung may attempt, itodo na. Okay, 'di ba? Anong sukat nito? Yung mga nagdaan sa poetry pagtalakay sa Florante at Laura nung high school. Anong sukat? Sa unang araw ng aking klase. Ibig sabihin, ang usual na sukat natin, di ba, ay lalabindalawahin. 12 syllables na may hati sa gitna. Pero eto, medyo mahaba. Pero may attempt siya as napatili. Yung tugma lang sa dulo, hindi nagkukulitan. Pero halimbawa, nagkulitan, ulan, kaibigan, naiba nga lang yung nila. Kasi hindi katugma ng kulitan, ulan, kaibigan. So, kung gustong mas mapakinis pa, aralin ng conventions ng Tagalog, uh, rhyme and meter. Kasi parang masaya siyang poem eh. So, yun. Maghapon kaming nagtawanan at wala talaga. Tingnan mo, hinabol ang hangin, naglaro sa ulan. 'Di ba? Ito 12 to eh. So, kung hinabol ang hangin, ah, paano i-revise yung first line? Ah, para habulin yung hinabol ang hangin, naglaro sa ulan. Ang ganda nitong hinabol ang hangin, naglaro sa ulan ha. Kasi may action eh. Hinabol ang hangin, naglaro sa ulan. Kami ay maghapon, ah, nagtawanan kami, saka nagkulitan. Nagtawanan kami, saka nagkulitan. Hinabol ang hangin, naglaro sa ulan. Oh. Anong bait nila sa aking isipan? Oh, 12 ulit yon. Tapos, nawa, sila nawa ay maging mga kaibigan. Something, basta ganun na. Okay, yun lang. Ang ano, para at least, nanay, may bago akong kaibigan, sina KK at Titi. Inasahan ko ang matamis niyang ngiti. Okay. Pero sinampal siya. Yung last na line lang, 'di ba? Parang nagulat ako, ah, ah, nag kung i-revise to, nagulat ako at naluha. Ako ay nagulat, naluha sa sakit. 12 yon. Takang-taka ako, san galing ang galit? Tanggalin yung isang A sa saan. Bawal na bawal yan, ang sabi ni nanay. Huwag mo nang ulitin yung mga pangalan. Nakukuha nyo? So, madali namang yan. Habang umaakyat ako sa hagdanan, dudugtungan nyo lang eh. Litong-lito ako sa kanyang chururut. Hindi ko na alam paano. Humikbi at yumakap. Ako ay humikbit, yumakap sa unan. Ano ba ang mali sa mga pangalan? Feeling ko wag na yung pagkakaibigan kasi feeling ko parang ano ba ang mali kung ang pangalan mo ay KK at Titi? 'Di ba?
So, pwede rin, ano ba ang mali sa mga pangalan? O kaya, ah, hindi ba po pwedeng ang friend ko ay cake? Ang persona ay Hello, sir. Ay, if I may again, sir, good afternoon po. Ah, yes po. Yung pagkakaunawa ko naman po kung paano siya dumating sa akin ay ganito po. Parang pinanggagalingan niya po ay may conflict siya with regards sa kanyang kapaligiran. Na kung saan parang sa unang ano po, pinakita niya na ang saya-saya niya na meron siyang KK at meron siyang titi na ito ay sumisimbolo marahil sa mga iba't ibang bagay, marahil sa kaalaman sa paaralan na nakukuha mo sa paaralan. Maari din namang ito ay pangarap mo sa buhay na laging nandyan. Pero sometimes kasi yung mga pangarap natin sa buhay or mga kaalaman natin, hindi applicable mismo sa sarili nating tahanan na yung mismong mga mahal natin sa buhay, sila pa yung nag-discourage sa'yo na hindi tama yung ganito or hindi mo ah, dapat kamtin ang ganitong mga pangarap. So parang ganun ko siya nakikita. So, might as well pa siguro dun sa content niya na ano nga ba yung sinisimbolo ni KK at Titi dun sa relasyon nila bilang magnanay. So para magkaroon po siya ng patutunguhan dun sa ending para hindi siguro may malinaw na resolusyon yung kung ano yung dapat damhin or ipadama nung tula. So, pero yun lang din naman po ang aking um, ang aking siguro nararamdaman ngayon na sa pamilya po natin, di ba? May times na nape-pressure po tayo, ganon. Pero dapat instead of our family to encourage us, minsan na ano pa tayo pine-pressure pa tayo, oh bakit ganito, ganyan. So parang ganun po. Maraming salamat po. Salamat sir sa rich na pagbasa. Parang kung halimbawa, biglang ibinigay ito pagkatapos ipinabasa sa eskwela, pagkatapos, my God, hindi appropriate yung text, baka kailangan mong ipaliwanag sa ibang mga bagay. Pero dahil gender-related ang ating assignment, ay maari itong basahin talaga. Una, tungkol sa may kaibigan talaga, literally, yung bata na KK at Titi. At pwede siyang basahin na, oy, ah, parang statement ito tungkol sa pangalan. Okay, parang ganyan. Sa aversion natin to use these words in our conversations, lalo na sa mga bata. On the other hand, pwede rin naman siyang basahin as parang realization ng boy na I have a friend na may na KK at TT, and the friend could refer to the boy himself. Nakukuha ba ninyo? Ang sinasabi ko lang, kapag ka naging mas malinaw pa siya, yung meaning niya, metaphorical meaning niya, mas magiging rich. Kasi meron siyang, dito sa surface level, meron siyang kinikwento. Pero pag maayos na ang pagkakakwento mo, kapag ka binasa mo siya at tiningnan ang kahulugan at dumami ang kahulugan, mahusay ang tula. Nakukuha? Dahil hindi niya lang tayo binibigyan ng isang meaning. Binibigyan pa niya tayo ng iba pang kahulugan lagpas sa mga literal na kahulugan nito. So, ibig sabihin, maganda ang tula. Nakukuha? Parang kanya. So, I guess yun lang yung kailangan lang linawin ano ang literal na kwento na nangyayari. Pagkatapos nun, yung pagbasa ng reader ay maaring maging rich na kasi pwede siyang pumunta sa iba't ibang kahulugan. At doon at I guess doon nagkakatalo yung tula na binibigyan kanya ng mga bagong pagtanaw sa mga bagay. 'Di ba? So meaning maganda rin ang ano. Aayusin na lang siya. Gender reveal na tayo. Dahil
may nagsisenyas na nahoy, malapit na tayong magtapos para sa araw na ito. One. Ay, si ma'am. Magandang hapon po. Ako po si Asiel Aiza Isguera mula sa NEUST Santo Domingo Campus. Ang tula po na yan ay hindi ko po talaga binilang. Yung tula, yung, alam mo yung kailangan meron kang, um, meron kang output kasi may ipapas. Pero hindi po talaga ako nagbilang at ang pagsulat ng tula ay para sa akin mahirap. Ang kwento po na yan ay ibinase ko po sa sarili kong experience na lumaki sa bahay ng konserbatibo na kung saan ang salitang kiki at titi ay bawal. Na ngayon na meron akong maliit na anak, ang salitang kiki at titi ay itinuturo ko sa kanya dahil sabi ko, ang hindi bastos ang kiki. Dapat alam mo na may kiki ka. Kasi kailangan alam mo kung paano mo aalagaan yan, alam mo kung paano mo poprotektahan yan, dahil wala naman ako sa tabi mo all the time, at alam mo kung kailan ka na-violate bilang isang babae at an early age. Kaya feeling ko kulang pa yung tula. Kaya lang po, gusto ko na. Pero yun po talagang pinagmumula ng tula niya. Na gusto ko ang babae at lalaki ay hindi, ang kiki at titi ay hindi bastos. Ito ay bahagi ng ating katawan na dapat mulat tayo. Yun lang. Hello, ayan. Kaya nga, yung huling line, ano ang mali sa pagkakaibigan? Ah, para lang ma-emphasize ang dulo, I guess, kasi kung ang babasa nito ay bata, kasi meron akong pakiramdam na baka pwede siyang sulatin bilang tula para sa mga bata. So, ang tanong sa dulo, ano ang mali sa kanilang mga pangalan? Parang ganyan. Kasi pwede ring ano yan, pwede ring sa surface na level, kung pangit ang pangalan ng isang bata, pagtatawanan mo ba? Pero sa mas malalim, ano ang mali sa pangalan ng KK at TT? Parang ganyan. So, ganon. Without actually saying na tama tama lang gamitin itong mga words na ito. Parang ganon. So, nagiging rich siya. Mas rich. Ayan. Tugma at sukat na lang, I guess, pwede na siyang tulang pambata. And I guess, kailangan natin ng mga literatures na ang readers ay mga bata. Kasi, kailangan natin silang encourage na magbasa at an early age. At walang masyadong nagsusulat ng literature para sa mga bata. Sa totoo, malakas ang market for children's literature kasi binibilan ang mga bata ng mga nanay at tatay ng mga aklat. Actually, I'm sure familiar na kayo sa mga books na ano ito, dalawa ito, ako ay may kiki at ako ay may titi. Ayan. So, these are aklat na pambata na nagtuturo etong mga ito ay bahagi ng inyong katawan, ganito ito inaalagaan, at ganito ito yung sinasabi ni ma'am na ipinagtatanggol. Sa ganung paraan, nawawalan ng kasi pag narinig natin siya, ay bastos, parang nagtatawanan tayo, parang ganyan. So, yun. Parte lang naman siya. Di ba ma'am, no? Parte lang naman talaga siya ng katawan. Bakit nahiya? Bakit ginagamit pa natin ng vagina? Meron naman tayong sariling salita para sa parte na yon ng ating katawan.